Hi guys! Sa video na ito, ipapakita kung paano ba ma-solve yung maingay na fan ng PlayStation 4 at pag-shutdown nito dahil sa overheating. Masosolve lang naman ito sa pagtanggal ng alikabok mula doon sa PlayStation 4 at pag-replace ng thermal paste. Hanggat maaari, yung mga steps ay ginawang simple para masundan, pero tandaan na kapag ginawa nyo ito, mavo-void nyo yung warranty ng PlayStation 4. Hindi rin po tayo responsible kung sakali may mga damages po sa pagsunod ng mga steps na to. Do this at your own risk at nandito lang naman tayo para i-share kung ano yung natutunan natin para ma-solve yung problema. Oo nga pala, bago tayo magpatuloy, paki-like na rin po yung video at mag-subscribe sa channel para lalo tayong ganahan na mag-generate ng content. Okay, so ito na yung mga tools na kailangan natin para mabuksan itong PlayStation 4. So unahin na natin itong pinaka-importanting tool which is itong TH screwdriver. Kailangan natin ito dahil marami dun sa mga screw sa loob ng PlayStation 4 ay itong T8. Mapapansin nyo, ang hugis nung butas nitong screw na to ay parang hugis star na merong bukol sa gitna. Kaya hindi nyo siya basta-basta maiikot gamit ang Phillips screwdriver or isang flathead. And itong T8 screwdriver nga ang kailangan gamitin sa kanya dahil kung mapapansin nyo, itong screwdriver na to merong butas sa gitna para maipasok natin siya dito sa butas ng T8 screw. Hindi ko rin may re-recommend na gagamit tayo ng Phillips screwdriver or ng flathead dahil baka matasahan yung yung screw. And in my case, ang binili kong T8 screwdriver is yung pwede siya mapalitan. So nabili ko to online pero meron din namang mga screwdriver na mabibili nyo bilang buo. Ang next tool na gagamitin natin ay itong Phillips screwdriver o yung merong hugis na plus dun sa dulo. Maganda rin na ang Phillips screwdriver na makuha nyo ay magnetized para in case nahuhulog yung mga screw, madali natin siyang makukuha. Ang susunod na tool na kakailanganin natin ay itong flathead screwdriver. So wala namang hugis minus o flathead na screw dun sa loob ng PlayStation 4 pero kakailanganin lang natin to bilang pang-alalay kapag nagtatanggal tayo ng wire dun sa loob ng PlayStation 4. Meron kasi doon sa loob ng PlayStation 4 mga isa o dalawang wire na kakailanganin ng suporta kapag tinanggal natin yung wire gamit itong Phillips screwdriver. Next, kakailanganin natin ng cutter o kahit anong tool na manipis at matalas para pangtanggal ng sticker ng PlayStation 4. Ito kasing cutter na to gagamitin natin para matungkab yung sticker mula sa PlayStation 4. Sa likod kasi ng mga sticker na to, nandoon yung mga screw o yung mga TH screw na tatanggalin natin mamaya para matanggal yung mga panels at casing ng PlayStation 4. Sa ngayon, tabi muna natin at mamaya pa natin siya gagamitin. Gagamit din tayo ng alcohol para malinis yung PlayStation 4. Kung meron kayong malinis na cloth, pwede nyo siyang gamitin pero sa kaso ko, wipes yung gagamitin ko para matanggal yung alikabok at malinis yung lumang thermal paste. Kakailanganin din natin ng cotton buds kasi doon sa PlayStation 4 meron mga maliliit na butas at mga hard to reach places na dapat nating malinis. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung mga lugar na kakailanganin nating gumamit ng air duster or compressed air. Ayan. Kakailanganin din natin ng toothpick para matanggal yung mga maliliit na piraso ng thermal paste mula dun sa processor. Sa paglinis ng processor or yung pagtanggal ng thermal paste, kakailanganin natin ng tool na hindi dapat ganun katulis, hindi dapat ganun katalas at hindi siya bakal o nagko-conduct. So, toothpick ang isang magandang tool para magawa natin yung task na yon. At syempre, pag tinanggal na natin yung lumang thermal paste, papalitan na natin siya ng bagong thermal paste. Ito, nabili ko online. At itong mga natitirang tool na nakikita nyo, mga optional lang naman siya pero recommended ko na meron kayo. Itong unang tool na electronic screwdriver, dito ko lang naman kinakabit yung T8 security bit para mapabilis yung task ko. Marami kasing screw sa loob ng PlayStation 4 ay T8 kaya kapag meron kayo nito, mapapabilis ang trabaho. At ito namang mga sumusunod na yung masking tape, lapis at medicine organizer, ginagamit ko ito para mag-organize ng screw. So marami nga kasi dun sa loob ng PlayStation 4, iba't ibang sets ng screws ang makikita nyo. Kaya ang ginagawa ko, ginagamit ko itong medicine organizer at bawat box sa loob ng medicine organizer nilalagyan ko ng label na masking tape. Para every time na
makakakuha ko ng iba't ibang screw mula sa PlayStation 4. Ilalagay ko sa isang box. Dito ko ilalagay. Tapos kapag nakuha ko na lahat yon, lilabelan ko yung particular box na yon. Kapag nakakuha tayo ulit ng ibang sets ng screw mula sa PlayStation 4, ilalagay ko naman siya sa ibang box at lilabelan ko kung saan ko siya nakuha para kapag pabalik na tayo, magagawa natin siya ng pabaliktad. Alright, so pwede na nating mabuksan ang PlayStation 4. Ang una nating kailangang tanggalin ay itong top panel. Wala namang screw na kakailanganin dito. Ang kailangan lang naman sa kanya, i-press lang naman siya at itulak pakaliwa o pa sideways. So gawin lang natin siya na gently, dahan-dahan lang. At kapag natanggal na natin siya, dahan-dahanin lang i-wiggle free yung panel na to hanggang sa matanggal yung panel. Yan, itabi muna natin. Susunod, ang kailangan nating tatanggalin ay itong Phillips screw na nagsisecure dito sa hard disk. Alright, so gagamit tayo ng isang Phillips screwdriver para matanggal ito. Okay, natanggal na natin yung screw. Ngayon, it's up to you kung gusto nyo muna siyang itabi sa isang space na dun sa dulo ng lamesa o dun sa kaso ko nga kapag meron kayong medicine organizer, ilagay nyo lang siya sa isang box tapos labelan nyo siya. Okay, natanggal na natin ang top panel. Ang susunod na natin gagawin ay yung pagtanggal ng bottom panel ng PS4. Para magawa to, itaob lang yung PS4 para makita nyo yung mga sticker sa likod. Dito, 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 at dito. Para matanggal siya, gagamit lang tayo ng cutter o ng isang sharp object para matanggal to. Doon sa PlayStation ko, meron ng mga sticker na natatanggal. So mag-ingat lang sa pagtanggal ng mga stickers. Okay. So, pagkatanggal nyo ng sticker, makikita nyo na yung TH screw na naka-expose dun sa likod ng mga sticker. Gagamit na tayo ngayon ng TH screwdriver at sa kaso ko, gagamitin ko tong electronic screwdriver para mapabilis yung trabaho. Pag natanggal na natin yung mga TH screw, madali na nating matatanggal yung bottom panel. Kaya i-flip over lang natin itong PlayStation 4 at ang pagtanggal ng bottom panel is dahan-dahan lang siyang iaangat at papunta rin sa atin. So habang ginagawa niyo yung action na yon na paangat at papunta sa atin, dahan-dahan nyo ring i-wiggle free yung bottom panel hanggang matanggal ito mula sa PlayStation 4. Pag natanggal nyo yung bottom panel, magiging puno na siya ng alikabok. Kaya gamitin nyo itong pagkakataon na to para gumamit ng cloth o ng wipes na merong alcohol para ma-wipe free yung mga alikabok sa loob ng panel. Itong lugar na tinuturo ko ngayon ay ito yung eject button at typical na magiging puno to ng alikabok. Ang typical na problema ng eject button kapag puro alikabok na siya, matitrigger yung PlayStation 4 sa gitna ng paglalaro at may eject yung Blu-ray disc. Kaya't habang nandito na rin kayo, gumamit kayo ng compressed air para mabugahan ng hangin yung eject button at matanggal yung alikabok para maiwasan yung problema. Ang susunod nating tatanggalin naman ay itong power supply. So sa PlayStation 4, ito siya, para siyang isang malaking brick at para natin matanggal siya, kailangan natin magtanggal ng dalawang set ng screw. Yung una, ito, at yung pangalawang set naman ay ito at ito. Tanggalin muna natin yung unang set ng screws. Next, itong pangalawang screw na kailangan gumamit ng Phillips screwdriver. And ito yung itsura niya. So, itong ikalawang set ng screw, parang mahabang screw siya na merong isang naka-attach na blade. So, ganun din yung gagawin natin dun sa pangalawang screw. Pag natanggal na natin yung mga screw, itong susunod na step ay kailangan mag-ingat at magdahan-dahan tayo. Itong
wire na to na nakikita nyo sa gilid, itong may itim at may puti. So, kailangan natin siyang tanggalin gamit ng kamay at medyo dapat maingat yung pagtanggal. Yan, huwag masyadong maliin, huwag masyadong bibiglain, dapat dahan-dahan lang. Ayan, pag natanggal na natin yung wire, itabi lang natin siya dito sa gilid. Itong power supply ng PS4, imagine siya na para siyang isang malaking brick na kailangan nating iangat. Ngayon, para siya matanggal, meron lang kasi dito sa gilid na to, dito sa may bandang kaliwa, na mahigpit. Na para kasing meron siyang nakasaksak na outlet dun sa loob. Kaya ang paghawak sa kanya is kapag nakikita niyong puti, dito kayo sa ilalim hahawak. At dito naman sa may kanan, meron kayong mapaghahawakan dito na ipapakita ko. Ayan, so makikita nyo gagalaw siya dito kapag inangat nyo. At ulit ng ulit, doon sa kaliwa, kapag inangat nyo, doon kayo sa ilalim ng puti hahawak. Huwag dito sa berde. Ayan, hawakan na natin siya sa magkabilang dulo. Habang inaangat natin siya, dahan-dahan lang sa pag-angat habang wini-wiggle free natin yung power supply. Ayan, ngayong natanggal na natin itong power supply, gamitin natin itong pagkakataon na ito para gumamit ng compressed air para matanggal yung mga alikabok. Kapag puro alikabok kasi itong power supply, may tendency siya na mag-conduct ng heat at posibleng mag-overheat yung PlayStation 4 nyo. Dito sa gilid na to, kung nasaan yung mga maliliit na butas, yung mga hard to reach places, gumamit na rin kayo ng cotton buds. Alright, so ang susunod nating tatanggalin ay itong Blu-ray drive. Medyo marami-rami rin yung kailangan tanggalin dito at para siguro ma-illustrate sa inyo, ang una nating tatanggalin ay itong metal plate sa pagtanggal nitong screws na nandito. Next, ang kailangan yung tanggalin ay itong ribbon na nandito na nakakabit din sa board. Pagkatapos, ang susunod nating tatanggalin ay itong manipis na coax cable na kulay itim. At susunod doon, meron pang isang gray wire na tatanggalin natin na naka-cable management dito. Unahin na nating tanggalin itong metal plate. Oo nga pala, pag ibabalik natin yung metal plate mamaya, tandaan nyo lang na itong part na ito ay nakasuksok sa likod ng itim na plastic doon. Ganon din pagdating dun sa kabilang dulo na nakasuksok siya. At ganon din sa side na to. Dahan-dahan lang siyang iangat at itabi lang natin siya. Ang susunod ay itong ribbon cable na nandito. Ang pagtanggal sa kanya, meron lang siya ditong parang clamp na bakal na kailangan iangat. Hindi natin siya tatanggalin. Kumbaga, iaangat lang natin siya dahil siya lang yung nagsisilbing clamp para ma-put in place yung ribbon cable. At itong itim na bahaging ito, yun yung gagamitin natin para mahila. So, dalawang bagay kailangan natin gawin. Yung isang kamay, gagamitin natin para maiangat yung bakal na clamp. At pangalawa, yung isang kamay naman, gagamitin natin para mahila yung ribbon cable. Ayan, natanggal na siya. Sa kabilang dulo, ganun din yung gagawin natin kasi may kailangang pin na iaangat bago natin mahila yung ribbon cable. Ayan. So sa pagtanggal ng ribbon na to, hindi naman kailangan ng excessive force. Tamang-tama lang. Next is itong itim na coax cable. Para natin siya matanggal, naka-put in place lang naman siya sa pagitan ng dalawang manipis na plastic.
Hihilahin lang naman natin siya at matatanggal na siya. Ayan. So mamaya magpapakita tayo ng mas malinaw na zoom dito. Pero ang pagkakapwesto lang naman kasi nitong coax na to, naka-guide siya sa mga parang guide. Kapag hindi kasi natin sinunod yung guide nito, medyo messy yung cable management at may posibleng maipit siya kapag binalik na natin yung power supply. At syempre, ayaw naman nating mangyari yon. Okay, tanggalin na natin yung coax. Hihilahin lang naman ito pa itaas ng dahan-dahan. Kung medyo nahihirapan kayong itaas ito, pwede kayong gumamit ng isang manipis na tool katulad nitong Phillips screw or yung flathead. Okay, natanggal na siya. Ngayon, kailangan lang nating tanggalin yung cordon mula doon sa mga guiding plastic na naka-cable management sa kanya. Ayan, tanggal na yung coax. So, ito lang yung itsura niya, oh. So, parang kapag sinum in natin dito, so parang ano lang siya, maliit na metal cap na isinusuksok lang sa board pa ibaba. Okay, itong bakal namang ito ang tanggalin natin. Okay, tandaan lang natin yung pwesto ha para mabalik natin siya na mamaya na maayos. Madali naman siyang ibalik mamaya kasi meron namang guiding plastic kayo makikita dito. Ayan, kapag sinut nyo siya doon, guided naman siya ng plastic. May isa pa tayong wire na kailangang tanggalin, itong kulay gray. Parang katulad lang siya nung kanina na ganito yung itsura. Sa pagtanggal nito, dahan-dahan lang sa pag-angat. At ayan, tanggal na siya. Itong cable na to, guided lang naman siya nung cable management plastic. Mamaya pag binalik natin siya, ibalik natin siya na maayos para kapag binalik yung power supply, hindi siya maiipit. Ayan, madali lang naman siyang tanggalin dahil nakasuksok lang naman siya doon sa cable management plastic. At ayan na siya, natanggal na. Ngayon, ang susunod nating tatanggalin is yung natitirang mga screw dito sa paligid ng Blu-ray drive. And there we go. Natanggal na natin yung Blu-ray drive. Okay, so habang nandito na rin tayo, gamitin natin yung chance para malinis itong space na to. Gamit ang alcohol, wipes, or cloth. Ngayon tatanggalin naman natin yung isa pang top panel. Para magawa natin yon, i-flip over lang natin itong PS4. Para natin matanggal yung top panel, kailangan natin tanggalin itong TH screw na nandito at nandito. Oo nga pala, naalala niyo yung screw na tinanggal natin dun sa hard drive kanina. As early as kanina pa lang, pwede na nating tanggalin yung hard drive. Pero ngayon, pwede din naman natin siyang tanggalin. Ang pagtanggal dito, hihilahin lang naman itong hawakan nito and tanggal na siya. Okay, tanggalin na natin itong top panel. Ngayong wala na yung screw na nandito sa top panel, ang pagtanggal lang naman sa kanya is parang nakaklamp lang kasi siya in place. So, hihilahin natin siya ng pahila at pataas ng dahan-dahan.
Ayan, tanggal na. So habang nandito kayo, linisin na rin natin tong top panel na 'to. Okay, next up, tatanggalin natin itong bakal na 'to, itong plate na 'to. Para magawa siya, tatanggalin natin yung mga nakapaligid na T8 screws na tinuturo ko dito. Ang next na gagawin natin is itong pagtanggal ng clamp na naka-attach dito sa metal plate. Ang pagtanggal dito sa clamp na to is hindi mo siya tatanggalin yung screw ng buo ng paisa-isa, pero dapat yung luluwagan natin yung screw ng salit-salit. So ibig sabihin hindi tatanggalin itong screw na to ng buo. Ang mangyayari, luluwagan itong screw muna ng konti, tapos lilipat tayo dun sa kabila. At tapos, lilipat ulit tayo sa kabila na niluluwagan ng dahan-dahan at salit-salit. Ayan, itabi muna natin itong screw na nandito. At itabi muna natin itong clamp na naghihigpit sa processor papunta sa metal plate. Mapapansin nyo din dito sa PlayStation 4 ko na merong nakakabit na washer. Sa inyo, wala kayong makikita. Dinagdag ko lang ito bilang experiment nung nakakakita ko ng comment sa YouTube na nakakadagdag daw sa paghigpit ng clamp doon sa processor itong mga washer at nakakatulong sa pag-distribute ng heat. So sa inyo, wag nyo muna itong gawin dahil para sa akin, inoobserbahan ko pa lang naman kung may epekto ba talaga. Ang susunod nating tatanggalin ay ito namang metal plate at iaangat lang naman siya ng dahan-dahan. Pag tinaob natin itong metal plate, mapapansin ninyo na merong mga nakadikit na thermal pads. At itong nakikita nyo, ito yung board. Itong mga thermal pads na nakakabit dito sa metal plate, ito kasi yung nakakatulong na mag-transfer ng heat mula dun sa chips na nandun sa motherboard. So kapag nakadikit siya dun sa chips, nadi-disperse yung heat papunta dun sa metal plate. Kaya ingatan nating huwag mawala itong mga thermal pads na nandito. Okay, tabi muna natin itong metal plate. Okay, ikot lang natin itong PlayStation 4 para makita natin yung susunod nating gagawin. Next, kailangan lang natin tanggalin itong wire na nandito at para safe natin siya matanggal is gagamit tayo ng isang flathead screwdriver. Oo nga pala, itong wire na to hindi to hinahatak ha, inaangat siya pa itaas. Kaya gagamit tayo ng isang flathead screwdriver na ilalagay sa ilalim ng wire at itataas ito ng dahan-dahan. Ang susunod nating tatanggalin ay ito ng motherboard. So, sa pag-angat ng motherboard, iaangat lang naman siya at hihilahin. Pero oo nga pala, bago natin iangat yung motherboard, pansinin muna natin itong mga guiding plastic pins na nakikita natin dito. Tandaan lang siya dahil kasi ito yung gagamitin nating bilang guide kapag binalik yung motherboard dito sa PlayStation 4. Sa pag-angat nitong motherboard, siguraduhin lang natin na ang iaangat o ang tatanggalin lang natin talaga is itong motherboard lang. Siguraduhin natin na huwag madadamay itong isang metal plate na nasa ilalim ng motherboard. Kaya kapag inangat nyo yung board, ito pansinin nyo lang na yung board lang talaga dapat ang matatanggal. Pag inangat natin yung motherboard, sabayan din natin ang dahang-dahang paghila. Dahil kasi kung mapapansin nyo, yung mga USB slot, yung mga HDMI port ng motherboard ay nakasuksok dun sa likod ng PlayStation 4. Ayan, simulan na nating tanggalin yung motherboard. Madali naman siyang matanggal pero habang inaangat at hinihila lang natin siya, medyo i-handle with care lang natin kasi may mga nakasuksok na parts dun sa PlayStation 4. So, dahan-dahang i-wiggle out natin itong motherboard habang tinatanggal natin siya.
Ayan, natanggal na natin siya. Itaob lang natin para makita muna natin yung motherboard. Mapapansin nyo habang tinaob natin itong motherboard, dun sa heatsink may makikita kayong mga thermal pads na nakakabit. Pero may mga lugar dun sa heatsink na bakit parang wala siyang thermal pad. Okay lang naman yon dahil kung makikita nyo, nakakabit pa naman siya dun sa chips ng motherboard mismo. Pag binalik naman natin siya, didikit din naman yung thermal pads na yon kung nasaan yung mga chips din. Isang paalala din nga pala, kung makikita nyo dito sa motherboard na to na tinuturo ko, pag binalik natin siya, tandaan nyo lang itong part ng motherboard na parang merong prongs saka yung wire. Pag binalik natin, siguraduhin natin na nandun siya papasok sa malaking butas kung saan ko tinuro. May tendency kasi siyang maipit kapag hindi natin na i-shoot na maayos dun sa malaking butas. Okay. Ang susunod nating tatanggalin ay itong metal plate na nandito na may kasamang heatsink. Magagawa natin siya sa pagtanggal ng mga Phillips screw na makikita nyo dito, dito, at dito. Okay, tanggalin na natin itong metal plate na may kasamang heatsink. Iangat lang natin siya. Ayan, so sobrang dali lang sa pagtanggal. Siguraduhin linisin itong metal plate gamit ang alcohol at isang cloth. Itong makapal na bakal na nandito, ito yung tinatawag na heatsink. Itong tinuturo ko ngayon. Dito kasi dumadalo yung hangin na nanggagaling dito sa fan ng PS4. Kung matagal-tagal lang sa inyo itong PS4 na ito, sigurado itong heatsink nyo magiging punong-puno ng alikabok. Kaya habang nandito na rin tayo, siguraduhin gumamit kayo ng compressed air para makahinga yung PS4 nyo at hindi mag-overheat. Ito namang fan ang susunod nating tanggalin. Madali lang naman siyang matanggal, kailangan lang ma-unscrew itong Phillips screw na nandito at nandito. Itong manipis na bakal naman na ito ang kailangan nating tanggalin. Para lang siyang grounding pin na nakasuksok dito sa casing ng PlayStation 4 at nakakabit lang siya gamit itong parang adhesive pad na pwede nating tanggalin. Yan, ang pagtanggal sa kanya ay iaangat lang pero ilapit lang siguro natin ng konti para makita nyo kung paano siya nakasuksok in place dun sa casing ng PS4. Pakitandaan lang dahil kailangan natin siyang ibalik mamaya at ito lang naman yung itsura niya. So pag tinanggal natin, ganito, ang pagbalik sa kanya is isusuksok lang ulit at ididikit yung adhesive pad. Yan, for now, tanggalin muna natin at itabi. Tanggalin na natin yung fan. Sa pagtanggal ng fan, malamang punong-puno na ito ng alikabok. Ngayon, kailangan itong linisan ng compressed air. Pero bago nyo gawin yon, siguraduhin nyo na yung fan, hahawakan nyo siya para hindi umikot, para hindi mapuwersa yung fan kapag nililinisan nyo ng compressed air para hindi siya umikot. Sabayan nyo na rin na kung ano man yung mga alikabok na hindi malilinis ng compressed air, gumamit kayo ng cotton buds dun sa mga maliliit na sulok. Okay, kung mapapansin nyo, ito na yung pinaka-shell na lang ng PlayStation 4 at totally na backlash na natin siya. Ngayon, gamitin na natin itong pagkakataon para malinis talaga itong lugar na to gamit ang cloth, alcohol, at dun sa mga sulok-sulok, gumamit tayo ng compressed air, at dun sa hard-to-reach places, gumamit tayo ng cotton buds. The more kasi na nagkakaroon ng build-up ng alikabok dito, mas nahihirapan yung PlayStation 4 huminga at magkakaroon tayo ng heat build-up. Okay, kapag nalinis na yung casing at kapag nalinis nyo na yung fan, oras na para sundin natin yung steps in reverse. Kumbaga, ibabalik na natin yung fan dito sa casing. Mamaya, ipapakita natin sa inyo kung paano ba maglinis at magpalit ng thermal paste. Pero for the meantime, itong fan muna ibalik natin. Madali lang naman siyang gawin. Susundan lang natin itong mga plastic pins at ipuput in place lang natin itong fan. Pagkatapos, ibalik natin yung manipis na bakal na tinanggal natin kanina at idikit lang yung adhesive pad. And then, screw natin in place yung fan.
Ibalik na natin yung metal plate na may heatsink. Madali naman siya maibalik. Siguraduhin lang masunod yung guiding pins na matatagpuan nyo dito at dito. Ngayon, i-screw natin siya in place sa mga lugar na to, ito at ito. At dito magiging useful yung medicine organizer natin dahil ang kailangan ko na lang sundin ay kung ano yung order na ginawa ko kanina, gagawin ko lang in reverse. Ayan, ang susunod natin gagawin ay linisin yung lumang thermal paste mula dito sa metal plate na to. Gagamit tayo ng wipes at alcohol, but in your case, pwede namang cloth at alcohol din. Ayan, malinis na. Susunod naman nating linisin yung processor na nandun sa motherboard. Gumamit tayo ng cloth o wipes na merong alcohol para matanggal yung lumang thermal paste. Dahan-dahan lang sa pagpunas at medyo madikit yung lumang thermal paste mula doon sa processor. Para matanggal yung mga lumang thermal paste na nakasiksik sa gilid ng processor, pwede tayong gumamit ng toothpick. Sabayan na rin natin ng wipes or cloth na may alcohol para matanggal siya ng tuluyan. Pag malinis na yung processor, pwede na nating lagyan ng thermal paste. Ang paglagay ng thermal paste hindi naman kailangang madami. Ang paglagay lang talaga ay parang gapatak lang. At yan na yun, sapat na. Kapag mas marami pa dyan yung nilagay natin, magiging messy yung thermal paste kapag pinatong natin yung motherboard pabalik dun sa metal plate. Ayan, oras na para ibalik yung motherboard sa PlayStation 4. Ayan, tulad nung nabanggit kanina, siguraduhin lang natin na itong dalawang part na to na nakikita nyo sa motherboard, dun siya pupunta sa malaking butas kung saan ko tinuro. Ayan, kapag na-swak nyo na siya in place, siguraduhin lang na itong gilid ng PlayStation 4, ipapasok nyo pa kanan para ma-swak. Kasi nandun yung mga HDMI ports, saka yung mga power cables o yung mga power outlet sa likod ng PlayStation 4. Ayan, bago nating tuluyang ilapat itong motherboard, i-check lang natin kung yung cable sa ilalim ng motherboard ay naipit. O ayan, ito. May tendency talaga siya maipit eh. Kaya kapag nakita nyo ganito, hatakin nyo lang siya ng konti hanggang sa medyo loose na siya o free at hindi na siya naiipit nung metal plate. Kapag nagawa nyo yun, susunod yung aasikasuhin ito namang gilid ng motherboard para ma-swak itong mga USB ports papunta dun sa casing ng PlayStation 4. Habang nilalapat na natin yung motherboard, siguraduhin lang na nakaswak siya sa guiding pins. Ayan, mga last checks na tayo. Tandaan, yung mga guiding pins dapat swak. Pati yung mga ports at yung mga USB sa harap. Ganon din sa likod nung PlayStation 4, dapat swak na swak din. And then sa ilalim, siguraduhin nga lang na yung kable hindi naiipit sa pagitan ng motherboard sa kanong metal plate. Pag binalik kasi natin yung power supply, magtataka tayo bakit ang iksi-iksi ng kable. Yun pala, naiipit siya ng motherboard at ng metal plate. Okay, sa lugar na to, i-press gently lang itong part ng motherboard para mag-spread yung thermal paste. Next step, kailangan na nating ilapat pabalik yung fan cable. Ayan, sungkitin lang natin siya dahil medyo na-stuck siya in between. Kapag nakuha nyo naman na siya, madali na siyang maikabit pabalik sa motherboard.
Karagdagang paalala pala, bukod dun sa guiding pins na nakita nyo kanina, siguraduhin nyo yung mga screw holes ng motherboard papunta dun sa casing ng PlayStation 4 ay aligned. Kapag kasi sinimulan nyo ng screw yung metal plate papunta dun sa motherboard at hindi aligned yung mga butas, magkakaproblema kayo. Okay, so ibalik na natin itong metal plate. Ang susunod na kailangan natin ibalik ay itong clamp. Paalala nga pala na dun sa PlayStation 4 nyo wala siyang washer. Sa akin, ginagawa ko lang tong experiment kaya wag munang susundin. Ang kailangan nyo sundin is dun sa pagbalik ng screw, kailangan salit-salit siya para mabalanse yung paghigpit ng clamp dun sa processor at metal plate. Pagkatapos nito, ibalik natin yung mga T8 screws na tinanggal natin kanina. Ibalik na natin yung top panel. Siguraduhin lang na yung screw hole ng top panel ay aligned dun sa butas na tinuturo ko na nandun sa metal plate. At bigyan na siya ng konting diin at siya ay magi-snap in place. Next, kailangan na natin siyang screw in place. Next, yung Blu-ray drive naman. Bago natin isalpak itong Blu-ray drive in place, tandaan lang natin maglagay ng isang screw dito sa lugar kung saan ko ituturo. Medyo mahirap lang i-point dito sa camera. Pero kung nakikita nyo, ayun, yung butas na yun, nandun. Maglagay lang tayo ng isang T8 screw para hindi natin makalimutan. Yan, kapag nakapag-shoot na tayo doon, saka na natin ibalik yung Blu-ray drive dito sa casing ng PS4. I-screw na natin din in place yung Blu-ray drive. Next, cable management naman yung gawin natin. Ilapit lang natin yung camera para mas madali nyo makita. Itong gray wire na nakikita nyo, in the end, dito naman kasi natin talaga siya isusuksok. Pero bago natin gawin yon, kailangan natin siyang iipit dito sa mga plastic guides na nandito, dito, at kailangan din siyang ipailalim dito. Kasi kailangan nating tandaan na kapag binalik natin yung power supply, may posibilidad na maipit siya. Ayan, insert lang natin siya doon at doon sa plastic guides at ipailalim siya. Ayan, kapag nagawa na natin yon, pwede na nating i-shoot yung cable wire doon sa puting slot na pinapakita ko sa camera. Okay, ang susunod naman ay yung manipis na itim na kable na tinanggal natin kanina, which is yung coax. Ayan, zoom out lang natin para makita natin. So ito yung kanina, yung manipis na cable na merong bakal sa dulo. At kung makikita nyo, medyo mahirap lang i-focus siya. Ang itsura nitong coax nito is para siya may bilog dun sa dulo na isasalpak lang natin pabalik dun sa motherboard, dun sa lugar na yon. Itong bakal naman na nakikita nyo dito, ito yung tinanggal natin kanina na madali naman siyang ibalik sa pamamagitan ng mga guiding pins na tinuturo ko sa video. Ayun siya. Katulad ng isang wire kanina, kailangan natin ding gawan ito ng cable management kasi may tendency siyang maipit nung power supply kapag binalik natin ito. Ayan.
Kung nakikita nyo dun sa camera, merong plastic na nakikita nyo dun sa casing na parang maliit na pagitan. Doon natin siya isi-secure in place. Pagkatapos nito, kailangan din natin siyang ipailalim dun sa may gray wire kanina, yung cable guide. At pagkatapos nun, i-zoom in lang natin yung camera. Padadaanin natin itong coax cable dito sa parang manipis na bakal na cable guide dito. Ipapailalim lang natin siya para hindi maipit ng power supply kapag binalik na natin. Yan. Eto na siya. Okay, kapag maayos na yung cable management ninyo, oras na para isuksok yung coax cable pabalik dun sa motherboard. Ayan, next, yung ribbon naman yung ibabalik natin. Ayan. Tandaan, sa pagbalik ng ribbon, yung clip, iaangat lang natin ng konti. At saka natin i-insert yung ribbon dun sa slot na nakikita nyo. At yun na siya. Ganon din yung gagawin natin sa kabilang dulo. Ayan. Tapos na. Next, ito namang metal plate na ibabalik natin sa Blu-ray drive. So remember nga pala yung slots na binanggit ko na kailangan siyang isuksok. Ayan. So itong dulo ng metal plate, kailangan nandun siya sa likod ng itim na plastic. Tapos ganun din sa kabila. Nakalatch siya. Pagkatapos, i-screw na natin siya in place gamit ang Phillips screw. At pagkatapos nun, yung natitirang T8 screws na ibalik natin dun sa Blu-ray drive. Power supply naman. Pag kinuha natin yung power supply, tandaan lang na itong puting slot na to, yan yung pagkakabitan natin ng wire na nandun sa motherboard. Ito siya. Tapos, ilalapat lang natin siya in place at siguraduhin lang na hindi maipit yung wire. At kapag okay na siya, may madidinig kayo na parang snapping sound. Yan. Dapat nakalapat siya. Pagkatapos nun, dahan-dahan natin ulit i-insert itong wire na to dun sa slot na puti na pinagtanggalan natin kanina. Okay na. Ngayon, ibalik natin ulit yung 2 sets of screws na tinanggal natin mula doon sa power supply sa simula ng video na to. So, simulan muna natin doon sa mahabang screw na may kasamang blade. Ilagay muna natin yung mga blades doon sa power supply. Pagkatapos nun, isuksok natin yung mga mahahabang screw at iskrew natin in place. Siyempre, isunod natin yung mga T8 screws na tinanggal natin kanina sa simula ng video. Itong bottom panel naman. Para maikabit itong bottom panel, tandaan lang na itong butas na to, dun siya dapat sa may electrical outlet. Kaya, ipatong lang natin siya at gently press down at may madidinig kayong snap. Ngayon, ibabalik naman natin yung mga T8 screws na tinanggal natin kanina.
At pagkatapos, yung mga stickers naman. Malapit na tayo matapos. Ang natitira na lang is yung hard disk at yung top panel. Itaob lang natin yung PlayStation 4 para makita natin yung hard disk slot. Insert natin yung hard disk sa slot at isecure natin siya gamit yung unang-unang screw na tinanggal natin kanina. At pagkatapos nun, yung top panel na yung ibabalik natin. I-slide lang natin siya into position hanggang sa may madinig tayong snapping sound. At ayan, assembled na yung PlayStation 4. Sana nagustuhan nyo itong tutorial na ito and please remember to like and subscribe to this channel. Thank you for watching, guys!